Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, itong mga ilang mambabatas, galit na po. Sinabihan po yung mga sinungaling, yung mga nagpapakalat ng sinungaling, yung mga nagmamarites, mga nagpapakalat ng disinformasyon tungkol sa isang ahensya ng pamahalaan na PhilHealth, no, kasi yan po ay walang budget, no. Itigil na ninyo ang kalokohan ninyo, itigil na ninyo ang mga pagsisinungaling ninyo, hindi po nakakabuti yan. O bakit nga naman kayo nagpapakalat ng kasinungalingan? Bakit? Kasi para maka-attract ng content ng viewers. Oo, para daw maka-attract ng magwewelga sa EDSA at patuloy na pabagsakin ang Marcos administration. You try it, dude. Try it. Wala talaga eh. No? Kung ano-ano ng naratiba ang pinagagawa ng mga Dutai minions, wala po kayong mahikayat na 32 milyon para pumunta sa EDSA at ibagsak ang Marcos administration. O, di ba? O, eto po, ganun din. May sinabi po ang Pangulong Marcos tungkol diyan po sa PhilHealth at dito po sa Department of Education, no? Tingnan natin kung good news or bad news, di ba? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa ating live streaming at video premiere. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. Okay, so ito po mga kababayan, unahin natin itong balita o article dito sa Manila Bulletin na kung saan ilang mga mambabatas po ang tila galit na at sinabing stop telling lies or spreading lies about PhilHealth. Itigil na ninyo ang inyong mga kalokohan. Sino po ba nagpapakalat ng mga kasinungalingan yan? Alam naman na ninyo. May isang senador dyan na kalbo, na authentic puncher, na meron pa siyang quote card, sabi niya, 0 budget para sa PhilHealth. Pero sa AKAP at AICS, 61 billion. Kasi sa PhilHealth, walang salamat politiko. Pero sa AKAP at AICS, merong salamat at yon in aid of their election. Diba? Siya ganun din. Gamit na gamit niya. Pinatunayan po yan, no? Nilabasan po siya ng ebidensya na kung saan silang dalawang magpartner ng inchik na chekwang senador na iyon, na gamit ang AICS at tupad. Galit na galit sila. Pero yung pala, mga hipokritong mga hinayupak, talagang mga Duterte minions lang, mga kababayan. Oo. Duterte lang ang sakalam. Sakalam sa katarantaduhan. Eto po, sino pong mga senador, mga congressman ito, ranking congressman have told the individuals who are spreading lies about the budget of PhilHealth to stop fooling Filipinos. Tigilan na ang panggagago, tigilan na ang pagsisinungaling, tigilan na ang pagpapakalat ng fake news. Tulad ng isang senador dyan, yung kalbo. Malapit-lapit na pong matanggal yan. And the day of reckoning for that senator na kalbo, baka mauna pa ang ICC. This as both Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega and Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre assured the public that the state health insurer was well funded for 2025. Tulad po na nasabi natin dati, sinabi mismo ng PhilHealth Management, kaya nating i-operate ng normal lang PhilHealth kasi meron pa tayong 105 billion. They have operating costs. They have reserve fund of 600
billion pesos. So what's the use of giving them another money worth 74 billion if they cannot use the reserve fund properly? 'Di ba? Hindi ma-distribute, magamit ng tama sa mga members. Tapos sila, yung mga nagpapakalat, pinapaniwala nyo yung mga members na magsasara ang PhilHealth, tataas ang inyong premium. Ganon? Kasinungalingan. Hindi yan po ang hindi sinasabi ng inyong mga gagong vloggers at influencers. Sinisiguro po natin sa taong bayan, PhilHealth has more than enough funds to cover its members for the entire year. Klarong-klaro po yan, sabi po ni Ortega. Ngayon, kung nagsisinungaling si Ortega, batikusin natin ito next year. Kung nagkawindang-windang ang ng serbisyo ng PhilHealth dahil sa kakulangan sa budget, hindi nila binadgetan, babatikusin natin itong mga young guns na ito. Pero for the meantime, yan po ang nakita nila at binerify na po yan ng PhilHealth management. Itong mga nagpapakalat po ng fake news, baka hindi po sila miyembro ng PhilHealth kaya bitter sila. Kaya itigil ninyo na yung kalokohan na pinaggagawa ninyo. Tanungin mo si Bato, member ka ba ng PhilHealth? Bongo, member ka ba ng PhilHealth? Diba? Check one. Asidre echoed Ortega's remarks during the same presser. Sasabihin ko lang din sa mga nagpapakalat ng maling kwento, no? Oy, Bato, makinig ka kay Asidre, Binutata ka nito dati. Yung sa kanilang memorandum of agreement between PhilHealth and Development Bank of the Philippines. Kasi pinopolitika mo, Bato. Eto, makinig ka ulit sa pagsupalpal sa'yo, Maawa naman kayo sa taong bayan, Bato. Maawa ka sa taong bayan kasi nungalingan ang pinagsasabi mo. Pamasko nyo na lang sa amin. Tigilan niya ninyo ang pagsisinungaling. Asidre, ang sinungaling ay kapatid ni Magna. Asidre said that as per the numbers, it's clear that PhilHealth has more than enough reserve funds for the needs of its members. May sapat pong reserbang pondo ang PhilHealth para matugunan. Hindi lang para sa 1 taon. 2 taon pa po. Hanggang 2026 pala So ano ngayon ang pinakakalat ninyong kasinungalingan? Nakarinig lang kayong zero subsidy. Ay, wala na. Ay, naku, ano na? So sobra kayong gullible. Sobra kayong nagpapaniwala sa mga sinungaling, sa mga mapaggawa ng kwento, sa mga marites. Hindi muna kayo mag-usisa. Narinig nyo lang, ay, zero. Wala na. Paano na yung aming contribution? Saan napunta yung aming contribution? Ayun nandun Reserve Fund, 600 billion pesos, mga gunggong. At akala mo naman, totoo silang mga miyembro. Tulad nga sabi ni Ortega, baka nga hindi kayo mga miyembro, mga gunggong. Bakit hindi kayo magtanong sa PhilHealth? Di ba? Ayun. Kaya, mahiya naman kayo. 2 years pa pala, Tingnan nyo. Hindi po pwedeng masabi na walang pera. May pera po ang PhilHealth. Nandiyan po yung mga patuloy po ang ating mga packages. Tignan ninyo. Nakakahiya po kayo. Sino yung mga yan? Andyan si Bato. Ang insinuation niya, zero budget sa PhilHealth. Pero sa AKAP at AICS ay 61 billion. Nakakahiya. Tapos yung mga susundan pa ng mga vloggers nila na, wala na kayong PhilHealth, magsasara na, hindi na kayo masiservisyohan ng tama. Gago! Ang management ng PhilHealth ang gumawa ng sarili nilang multo, parang si Pusit. Hindi po sila nagbabayad ng on time sa mga billing ng mga hospital o clinics o doktor na pinupuntahan nila kanilang membro. Kasi bakit? Hindi natin alam bakit nila wini-withhold yung mga bills kaya nagkaka-arrears sila. May pinagkakautangan sila. Ang dami nilang budget, ang dami nilang asset, pero ayaw magbayad sa serbisyong ginawa sa mga miyembro nila. Yung mga miyembro nila nakakaltas ng kanilang mga premium binabayad sa kanila. O sinong kumikita? Magkano ang mga sahod, allotments, bonuses nung mga nandyan nakaupo sa board na yan? Tapos nakaninig lang kayo ng zero subsidy, galit na galit kayo. Ayun nandun po ang pera ninyo. 600 billion pesos. So ulitin ko, ano ang sabi ng PhilHealth? Kayang-kaya nilang ponduhan ang next year. Di ba?
Mga gunggong pala itong mga ito eh. No? So ano naman po ang sabi ng Pangulo dyan, no? Marcos defends zero PhilHealth subsidy in 2025. The reason we do not want to subsidize PhilHealth because the subsidy uupo lang yan sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayo paggagamitan noon, so that's the simple explanation there. O ayan po, sabi ng Pangulo, di ba? Nakakahiya naman. Uupo lang pala sa bank account nila. Kikita sila. O sino lang ang kikita? Sino pa? Ha? Nakakahiya po. According to Marcos, the current problem with PhilHealth is not its budget nor its coverage, but its system that has been clogged due to its limited processing capacity. Sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. O, you can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pila 200 tao nag-aantay ng claim. Hindi naman mahirap, pero that's what happened in PhilHealth. Yan ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Anong gagawin natin, Pangulo? Dapat kalampagin, di ba? O, ano pa? Punta naman tayo sa DepEd. Ano ang sabi ng Pangulo sa Manila Bulletin? Marcos on 10 billion DepEd budget cut. We will restore it. O, Secretary Angara, ayan ang sabi. We will restore it. On the subject of the DepEd, we will still looking into it. I think it is contrary to all our policy direction that when we talk about the STEM development of our educational sector and then the continuing development. Ayan. The President stressed that the 10 billion cut comes from the computation item, thus they are keen on restoring it. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want the line item B to anything because that just gets in the way. So we're still talking about it and still trying, to find a way. Ayan. Marcos is optimistic that they will be able to do it as the budget cuts is intended to fund the things that the administration wants to do. He said it is something that the DepEd badly needs. And I think we'll still be able to do it, to be able to do something. Maybe this is the first time hindi pa buo ang sagot ko, pero sasabihin ko na sa inyo, tinatrabaho namin yan at kailangan na kailangan. O, yan pala eh. O, you know, 12 billion request, the original request of the 12 billion to be reduced down to 2. 12 billion is only sufficient to maintain what we're already doing when in fact we have to do more. So yun na nga, we have to figure that out, but we are. O ayun, Senator Angara, yung kahilingan mo na tignan ng Pangulo, tinitignan niya. Pero yung ibibito ng Pangulo ang buong budget, yung sinasabi ng ate niya na nakikiusap siya, suriin maigi, ayun, inuuna ang DepEd. PhilHealth, muang bagsak na yan mga kababayan. Kasi bakit? Ayan no? PhilHealth assures benefits to continue even without 2025 subsidy. O ayan lang. Sabi nila, kaya. Continue. Ha? Ang benefits maski na walang subsidy. Bakit? Alam nila marami silang pera eh. Yan ang sabi sa inyo, marami silang pera oh. PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations with a total of 281 billion in reserves and 150 billion in surplus funds as of October 2024. O ayan po ang hindi sinasabi sa inyo ng inyong mga tarantadong sinungaling na mga ilang mambabatas. Di ba? The state health insurer also bared that its investment portfolio as of November 2024 has already reached 489 billion. Nakita nyo yan? Yung investment portfolio nila, 489 billion. Tapos manghihingi kayo ng 74 billion. Yung kinikita nyo pala, billions. Putragis kayo. So ngayon, soplak kayo no? Yung mismong PhilHealth na ang nag-assure sa inyo. Nakakahiya kayo. Tapos ang sabi pa ni Pangulo, yung processing nila. Diba? O ang dami nyong ini-introduce. Why not introduce a very easiest and simple way to help your members? Mga gunggong. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.